Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, aalamin natin ang buhay at karera ng isang napakakilalang komedyante at aktivista, si Arvin Tado Jimenez. Samahan ninyo akong balikan ang makulay niyang buhay mula sa kanyang pagsilang, karera sa showbiz hanggang sa kanyang pagpanaw. Halina't alamin natin ang kwento ng kanyang buhay na puno ng saya at kahulugan. Dito lang sa Pinoy Wisdom, si Arvin Impuesto Jimenez, mas kilala bilang Tado, ay ipinanganak noong March 24, 1974 sa Baybay, Leyte, Pilipinas. Ang kanyang palayaw na Tado ay hango sa Tagalog na salitang tarantado na madalas niyang binabanggit sa kanyang mga pagpapatawa. Sa murang edad, lumipat sila sa Maynila kung saan siya nag-aral at nagkaroon ng interes sa sining at komedya. Lumaki siya sa Marikina at nag-aral sa Polytechnic University of the Philippines, PUP, kung saan siya kumuha ng kursong Fine Arts. Ang kanyang interes sa komedya ay nag-udyok sa kanya na makilahok sa iba't ibang aktibidad at proyekto na may kaugnayan sa sining at pagpapatawa. Nakilala si Tado bilang isang komedyante, aktor, personalidad sa radyo, negosyante at aktivista. Isa siya sa mga pangunahing personalidad sa palabas na Strange Brew na nagtampok ng kakaibang humor at pakikipagsapalaran. Siya rin ay naging bahagi ng programa sa radyo na The Brew Rats kasama sina Ramon Bautista at Angel Rivero. Ang Strange Brew ay isang kultong paborito na naging popular dahil sa kanilang makulay na estilo ng pagpapatawa at hindi pangkaraniwang mga paksa. Bukod dito, naging host si Tado sa iba't ibang programa sa telebisyon tulad ng Masayang Tanghali Bayan, Okay Fine Whatever, MTV, Ang Saya-Saya at Wasak. Sa pelikula, lumabas siya sa mga obra ng mga kilalang direktor tulad ni Lav Diaz sa Jesus Revolucionario, Yam Laranas sa radyo at Brillante Mendoza sa Captive. Ang kanyang t-shirt shop na limitado ay kilala rin sa mga makabuluhang disenyo at mensahe at naging patok sa mga kabataan. Ang kanyang mga disenyo ay nagpapakita ng kanyang mga prinsipyo at advokasya na nagbigay inspirasyon sa marami. Si Tado ay aktibo sa mga kampanya at advokasya. Siya ay kasamang nagtatag ng Dakila, isang grupo na gumagamit ng sining at kultura para mag-udyok ng kamalayan at pagbabago. Tumakbo rin siya bilang konsehal ng Marikina noong 2010 at 2013, ngunit hindi pinalad na manalo. Gayunpaman, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na nagsilbi sa kanyang komunidad sa iba't ibang paraan. Ang kanyang libro na All About Myself, Not Yours, Bio-Eulogy ni Tado Jimenez ay isang kakaibang biografiya na naglalaman ng mga anekdota mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan na naglalayong mabasa niya ang kanilang mga mensahe habang siya ay buhay pa. Ang kanyang makulay na personalidad ay hindi lamang limitado sa telebisyon at pelikula, kundi pati na rin sa tunay na buhay kung saan siya ay aktibong naglilingkod sa komunidad. Noong Pebrero 7, 2014, pumanaw si Tado sa isang aksidente sa Bontoc, Mountain Province, kung saan nahulog ang sinasakyan niyang bus sa isang bangin. Ang trahedyang ito ay ikinamatay ng 14 na katao at ikinasugat ng mahigit 30 pa. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang mga tagahanga at sa industriya ng showbiz. Inilibing siya sa Loyola Memorial Park sa Marikina, kung saan nagtipon ang kanyang pamilya, kaibigan at mga tagahanga upang magbigay pugay sa kanyang alaala. Ang pamana ni Tado ay hindi matatawaran. Ang kanyang estilo ng komedya at mga advokasya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Siya ay isang halimbawa ng paggamit ng talento hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa makabuluhang layunin. Ang kanyang mga gawa at salita ay patuloy na nagbibigay ng ngiti at pag-asa sa mga taong nakilala niya at sa mga nakapanood ng kanyang mga palabas.
ang kanyang kontribusyon sa sining at kultura ay hindi malilimutan at siya ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng komedya sa Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ating pag-alala sa buhay ng isang dakilang komedyante at aktivista, si Tado Jimenez. Salamat sa inyong pagsama at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga kwento ng inspirasyon at impormasyon. Hanggang sa muli, paalam, dito lang sa Pinoy Wisdom.